At ako'y mamamatay ngayon minamalas. Ang kulay ng langit na nangangalinag, ibinabalang araw ay sisikat sa kabila niyang mapanglaw na ulap. Kung dugo ang iyong kinakailangan, sa ikaririlag ng iyong pagsilaw, dugo ko'y ibubot sa isa man lamang, nung kumikitib silag ay kuminang. Maayos at mapayapa akong sasama sa kanila. Alam kong wala akong ginawang masama upang ito'y gawin nila sa akin. Huwag sana kayong malugmok, ina, dahil mamamatay akong payapang lumalaban. Hindi ko pinili na idaan sa dahas ang lahat, ngunit malibang ipaglaban ang nararapat. Hindi ako isang hangal upang hindi makita ang mga maling pamamalakad nila, ngunit nagkikisakop akong tahimik kung ito ang desisyon. Hindi ako umaasa, ngunit alam kong kikilos sila. Ngunit hindi sila dumating. Fuego! Sige pa, di pa! Sige pa! Konti na lang, konti na lang! Sige pa, sige pa! Isa pang edit yung Dora. Sige na, malapit na. Sige pa, Chudora. Yan na, yan na. Ayan na. Lalaki ang anak mo, Chudora. Anong gusto mo ipangalan sa kanya? Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara. At walang ano-ano, nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, bakit mo na po bakit isang pares ng yung chinelas? Lupang, kung mayroon mang makapulot ito, umagaan ito sa bilis ng panis. Musmus pa lamang. Nasaksihan ko na ang maling pamamalakad ng mga Kastila. El Garrote! Pagtigos sa kamparing traidor. Kung ayaw niyo matulad sa taong ito, matuto kayong sumunod sa nakakataas! Any last word! Ating patutungo ay isang lugar na kung saan hindi gagalaw ang mga dahon nang walang kumpas ang ating mahal na Diyos.
El Garrote! Wala kami kasalanan! Wala kami kasalanan! Wala kami kasalanan! El Garrote! Wala kami kasalanan! Ate! Ayun oh! Ayun! Yun! Wala kasi ibang nahulog! Ano ba naman to si ate? Ate, pwede na siguro to. Sigurado ka ah? Oo, ate. Sana magustuhan ito ni Inay. Oo nga. Uy, Inay. Saan nyo kinuha yan? Magandang araw, Tinang. Sa likod lang po ng bahay ni Tia Manuela. Aba, sa amin niyo pala yung kinuha. Ay, nagbalang po kami kay Tio Manuel. Ah, o sige, sige. Saan nyo yung dadalhin? Kay Inay po. Sige. Sige po. Magandang araw, Inay. Oh, saan galing yan? Sa likod lamang po ng bahay ni Tia Manuela. Kayo talagang mga anak kung saan kayo nagsusuot. Sige, tawagin niyo na yung mga kapatid niyo at pagsalusaluhan na natin yan. Yes, Neneng! Bakit po, Inay? Maaari bang kunin mo na ito at tawagin mo na rin si Josefa? Josefa, kakain na raw! Magandang araw po, Inay. Oh, Josefa, saan ka na naman nagsususuot? Sumama lang po ako kina Tia Manuel para makibitas ng kalamansi. O siya, maupo ka lang. Sigurado ka bang dito yan? Konfirmar ni Mira. Tara! Tabi, Injo! Tabi! Sino sa inyo si Teodora Alonso? Ako po, Ginoo. Inay, ano pong nangyayari? Minahon ka na. Gumagawa niyo si Inaresto ka namin sa salang paglason sa asawa ni Alberto Alonso. Kuelo! Nay! Minahon kayo mga anak! Nay! Nay! Minahon kayo mga anak! Sasama ako ng mapayapa. Huwag niyo lamang sasaktan ng aking mga anak.
Aking kapatid, kumusta ang iyong kalagayan riyan? Nabalitaan mo na siguro ang nangyari sa ating ina. Batid kung ikaw ay sobrang abala, subalit kailangan nating makapag-usap sa lalong madaling panahon. Magkita tayo sa dati nating pinaglalaruan nung tayo'y mga bata pa lamang. Sa araw ng 24, inaasahan kitang makita roon, aking kapatid. Ginoo. Oo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Maaari ho ba ako magtanong? Oo, maaari. Kayo po ba ay tutungo sa Kamaynilaan? Oo, Ipo. Bakit? Maaari ko po bang ipasabay ang liham na ito? Sadyang napaka-importante lamang po. Oo, maaari. Dahil doon di patungo ang aking mga dalang sulat. Maraming salamat po. O siya, sige mauna na ako at baka maiwan ako ng mga kapatid. Malapit na ulit ang ating pagkikita, Pepe, aking kapatid. Tao po! Tao po! Ano po yung Ginoo? Ginoo, nariyan po ba si Jose Mercado? Ako po ang iyong hinahanap. Kayo po ay may liham mula kay Casiano Mercado. Ganun po ba? Maghintay ka rin at ako na po ang bababa. Maraming salamat po, Ginoo. Kumusta, Pepe? Maganda naman ang aking kalagayan, Kuya Pasiano. Marahil na balitaan mo na ang nangyari sa ating ina. Napag-usapan na natin dati kung gaano mo kagustong mag-aral sa Ateneo. Oo, Kuya Pasiano. Nais ko ipagpatuloy yung ito ng aking edukasyon doon. Ngunit may panganib doon, Pepe. Mga praile. Kontrolado nila ang sistema ng edukasyon doon. Ano ang ibig sabihin, Kuya Pasiano? Mainit sa mata ng mga praile ang apelyedong Mercado. Baka ito ay isang maging panganib sa iyo. Ngunit, nais kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nais kong maging isang instrumento ng pagbabago sa ating bayan. Kung ganoon, aking kapatid, palitan mo na lamang ang iyong gagamiting apelyedo. Ano? Bakit, Kuya Pasiano? Kung papalitan natin ang iyong apelyedo, ay mas makakagalaw ka ng maayos. Mas magiging malaya ka roon. At hindi ka pag-iinitan ng mga praile. Dahil dyan, minumungkahi kung Rizal na lamang ay iyong gamiting apelyedo. Ngunit, paano na lamang ang pangalan na binigay sa atin ng ating mga magulang? Huwag kang mag-alala, aking kapatid. Hindi ito isang pagtataksil. Hindi ko ito ililihim sa kanila. Sa lamang itong mahalagang hakbang para sa kalayaan. Kung gayon, sige, Kuya Pasiano. Kung ito ang kinakailangan.
Josephine Bracken, I will marry you. I know we're not in the right place to prove our love in front of everyone and in front of the Lord. But I will promise my love to you in front of this world. The ocean, the sky, the trees, and other witnesses of our love. I will marry you for better and for worse, in sickness and in health. I'll be by your side no matter what. I, Josephine Bracken, will take you as my husband, for better and for worse, in sickness and in health. From this day forward, I will take care of you. I love you so much. Push, Bracken! Push! The baby is coming! Push! Push! Jose, walang pulso ang bata. What? What? Joe, what happened? Our child! Joe! What happened, Joe? Hindi ko maipakiwari ang sakit na aking nadama noong araw na iyon. Ngunit, hindi roon nagtatapos ang aking kwento. Sa mga sumunod na araw ay aking tinapos ang 2 nobelang magsisilbing mga instrumento sa pagkamit ng kalayaan Jose, ng aking bayan. parito ka. Anong yung mga dala-dala? Dala ko ang 2 nobelang aking naisulat, ngunit meron akong suliranin. Tamang yung nilapitan, kaibigan. Pag-usapan natin ito sa loob. Maupo ka muna. Magkape ka muna. Salamat. Ano nga ulit ang iyong problema? Lumapit ako sa iyo ngayon sapagkat mayroon akong suliranin. Nangangailangan ako ng tulong pinansyal upang maglimbag ng maraming kopya ng aking 2 nobelang naisulat. Kung gayoy, huwag kang mamroblema, kaibigan. Akong bahala sa iyong mga nobela. Asahan mong matatapos ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, kaibigan. Tatanungin ko itong isang tunay at malaking utang na loob sa iyo. Kahit anong oras, kaibigan. Kung gayon, mauuna na ako. Sige. Muli, maraming salamat. Hindi ko inaakala na ito rin na magiging mitsa ng aking kapahamakan. Magsitayo ang lahat. Siyang makulong dahil sa kanyang tatanggap sa ng Katoliko. Walang katotohanan ng iyong mga tinuran.
Ang hukumang ito ay nakapagpasya na. Ayon sa mga papeles at ebidensya, napatunayan na si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay nagkasala sa harap ng korteng ito sa ilalim ng pamamahala ng Espanya sa kadahilanang siya ang nanguna sa pagtatag ng mga samahan pahayagan na nagpapaapoy ng mga ideya hinggil sa revolusyon. Dahil dito ay nasasakdal sa kasong rebelyon, sedesyon at konspirasyon. Hinahatulan ng kaparusahan ang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa nasasakdal habang siya ay nakatalikod sa mga sundalong Kastila. Ito ay ipapatupad bukas, ika-30 ng Disyembre sa taong ito sa ganap na ikapito ng umaga ng Bagong Bayan. Tawad, Pepe. Ginawa ko naman ang lahat ng aking mga kaya. Rizal, ikinalulungkot ko at sa ganitong pagkakataon tayo magkakausap. Handa na mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalakas ako rito, hindi sa parang pagtakas. Hindi ito panahon para galawin ng batas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang karapatan nating mga Pilipino. Andres, kung kanya ang pangangatwiran ng bayan, hindi magtatagal. Tatanak ang dugo. Gusto mo ba natin hindi? Tatanak ang dugo. Sige na, Andres. Umalis ka na. Kapag nagtindi ka rito, paano naman umpisan mo laban? Katawan ko lamang ang kayang supilin ng rehas na ito. Hindi nito kayang pigilan ang kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Umalis ka na. Sige na. Naway ang pagpunta namin dito ay nakadaan sa iyo. Siyang tunay. Ang inyong pagpaparito ay nagpagaan ng aking loob. Kung inyong mamarapati, nais ko lamang itanong kung nasa museo pa ng Ateneo ang aking nililok nung ako'y 4 na taon na gulang pa lamang, ang Statue of Sacred Heart. Alam ko hahanapin mo ito kaya dinala namin. Dinala rin namin ang medalyon ng Ateneo. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Mauna na ka.
confidential. Kailangan mo nang dagdaan ang retraction paper para mapakasalan mo na rin ang minamahal mong si Bracket. Kung susundin ko ang utos ng mga praning katulad mo, parang pinagmukha ko na rin sa sarili kong hipokrito. At nilalabag ko ang utos ng Diyos. Sa aking pamilya, humihingi ako ng tawad sa inyo para sa pagdurusang idinurot ko sa inyo. Ngunit balang araw ay mamamatay din ako. At mas mabuti nang mamatay ako ngayon nang masagana ang aking konsensya. Mahal kong mga magulang at mga kapatid. Pasalamatan natin ang Diyos dahil nanatili akong matatag bago ang aking kamatayan. Mamamatay ako ng payapa dahil umaasa akong sa pagkamatay ko ay magiging mapayapa na rin sa wakas ang inyong buhay. Mabuti na nga mamatay kaysa mabuhay na nagdurusa. Hinihiling ko na patawarin ninyo ang isa't isa para sa mumunting kasamaan ng buhay at sikaping mabuhay na nagkakaisa sa kapayapaan at kapalagayang loob. Sa mahal kong Ama, patawarin ninyo ko sa mga pagdurusa ninyo, sa aking isinukli sa kalungkutan at mga sakripisyo para sa aking edukasyon. Hindi ko ito ginusto ni pinili. Paalam, Ama. Paalam. Bilang. There's something inside this love. Please take it home. Karga! Aponte! Consumato, mes! Fuego!
mo dyan, ha? Kung ang pagkamit ng kalayaan ay ang pagbuwis at sakripisyo ng buhay, para saan pat kami mananahimik sa sulok ng iba't ibang dako ng Pilipinas? Anong problema? Sabihin mo sa kanilang lahat. Pinapatawag sila ng Supremo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang mga papel na maalipin sa atin. Kailangan nating wakasan ang pangalipin sa atin ng mga Espanyol. Sa gabi ng 29, sisimulan natin ang pag-aaklas. Punitin ang mga sedula. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan, isipin natin tayo malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sugod! Matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, taon mo kaming inalipin. Wala nang ibang paraan para sa kalayaan, kundi ang himagsikan.
Alam kong naging mailap ang mundo sa atin. Na animo'y wala ng magandang bukas ang magpapakita sa ating hinaharap. Animo'y wala ng katuturan pang ipaglaban ang bansang Pilipinas, ngunit kailan may hindi ko yun naramdaman. Mga kabataan sa inyong panahon at sa susunod pang mga henerasyon, hindi ninyo kailangan magbulag-bulagan at manatili sa mga bagay na alam niyong ikalulugmok ninyo. Ipinaglaban ng bawat isa sa panahon namin ang inyong mga kinabukasan, kalayaan at karapatan, lalong-lalo na sa edukasyon na nararapat lamang na inyong makamtan. Marami nang nawalan ng mga mahal sa buhay, marami na ang nahirapan, marami na ang nagsakripisyo para sa bayan. Hindi ibinibigay sa inyo ang obligasyon para sa bayan, ngunit kami, kung saan man kami dako ng bayang sinilangan mapadpad, nalulugod kaming malapit na ninyong makamit ang kalayaan. Narito kayo sa silangang mayaman na ang sariling bayan. Huwag niyong hahayaan na sakupin kayo ng kamangmangan. Nakikita ko ang pag-aabuso at pambababoy ng mga mananakop. Nananatili akong mahinahon sa gitna ng mga gulo na dala ng mga katulad nilang walang puso at tuso sa kung anong meron ang bansang Pilipinas. Nakikita kong malapit na nating makamtan ang matagal na nating inaasam na kalayaan. Kasama niyo ako hanggang sa huling araw na matatalagang nakamit na talaga natin ang kalayaan. Sila'y narito pa sa bayan, ngunit kaunting tiis na lamang. Magkaisa kayo't bigyan ng katarungan ang mga taong nagsakripisyo at nagbuwis ng kanilang buhay. Malapit na tayong makawala at masasabi kong narito lamang ako. O Rizal, pumirma ba talaga ng retraction? Matong puntod mo. Pang Priley. Alam mo, tama ka nga. Sa dalawang nobelang sinulat may ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating ramasan ang ating mga sarili. Dito. At higit sa lahat, dito. Yun ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yun din ang mga sandatang kailangan nating ibalik sa ating mga kababayan. Siya ang tunay. At balita ko nga rin ay matagumpay na lumaganap ang pangatlo mong nobela. Yun ay para sa mga kabataan, Andres. Upang kanila pa rin matamasa ang kalayaan na atin lamang pinapangarap. Alam mo, Dr. Rizal, na-traitor na ako dati. Sa tingin mo ba'y karapat dapat pa rin paglaban ang mga Pilipino sa hinaharap? Gaya nga na aking nasabi, Andres, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Klasiko.
Buti pa ay mauna na tayo. At baka makita pa tayo ng mga gwardiya sa bundok. Buhay. Ang aking inalay para ipaglaban ng ating kalayaan. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa inang bayan? Dahil hindi pa tapos ang revolusyon